it back a little bit lang ngayon, let's go back to the start of your content creation. What was the video ba na naparealize sa inyo na parang, okay, viral ako, pwede ko na itong gawing trabaho? Yes. Like yung unang nag-viral. Unang nag-viral. Okay. Yung natatandaan ko kasi, nung nasa school ako noon, so merong examination day namin noon. That was 2023 ha. 2023 din ako nag-start dito sa TikTok. So may ginawa akong video noon na lindol-lindol thing. Gusto ko makita. Kaya lindol-lindol. So may eksena kasi pwede mo sabihin yung name, Tony Gonzaga and DJ Jaiho na lumindol. May lindol! Yung gawin si Tony Gonzaga. Since ini-impersonate ko nga si Tony. So ginawa ko yung content na yun and then it went viral. And then, nung nag-viral siya, sakto, lumindol sa Cebu. So, ang sabi nila... So much luck, I guess. Tapos, sabi ko, ang dami Tony, ano yan? Na-predict mo ba? Oh my God, si Rudy Baldwin ka ba? Bakit Nostradamus. Oo, nag-viral siya na nag-viral. And then sabi ko, okay. Pero hindi ko pa naiisip nung napasukin ng TikTok world. Sabi ko, baka naman na ano lang yung mga tao kasi sa ginawa kong kalokohan. And then, madaming mga netizens na, gawin mo to, gawin mo yung kumanta ka rin, katulad ng ginagawa ni Tony, ganyan, hanggang sa tinuloy-tuloy ko siya. So ayun, doon na nag-start na kumapit yung mga tao sa akin na, okay, siya na ang voice impersonator ni ganitong artist. And then ang dami ko ring mga artistang ginagayang boses. And daw nga, sapi ko ngayon si Ashley Ortega, kaya wala kayong magagawa. Ate, ano ba? Sabi ko sa'yo, ate. Hindi mo totoo yun, ate. Ganon. So, doon nag-start yun, yung whole pag-impersonate mo kay Tony, Yes. Charo Santos, that's where it started. Yes, oo. Sino Doon favorite talaga mong nag-start. gayahin? Oh my God, may mga artista kasing naka-premium kung tawagin ko. Ibig sabihin yung mga pangmatagalan umaabot ng year. Meron naman mga artistang months lang, meron naman mga week lang. Yung week na hindi ko na sabihin, binash ako. Binash ka nung... Sabihin mo, i-flip namin. Grabe, hoy, una-una sa lahat, nakatulong ako sa ano mo. Binash ka nung artista? I-flip natin, i-flip natin. Sino? I-flip yan, i-flip yan. Okay, This is the place to do it. artista and vlogger. Sino yan? Biblip daw? Oo, i-flip. Oh, nakatakip yung bibig mo niya, tapos may arf-arf. Huwag ka mag-alala. Girl, sabi ko, nag-message siya sa akin, nung una, I love you sis, tawang-tawa ako sa video mo, ganyan. Tapos, ay okay, thank you ate. Tapos tinuloy-tuloy ko. Tapos biglang, may isang content creator na ganito. Basta sa isang guesting niya sa isang show, pinaringgan ako. Gumagaya siya ng mga ibang boses, hindi ko medyo nagustuhan yung part lang na ganito. Tapos, oh my God. Oh my God. What did I do to deserve this? Anong ginawa ko sa'yo? Sample nga, paano siya? Ayoko na alam. Hindi ko alam eh. Hoy, pero... Love you, sis. Love you. Sabi mo. Ay, pero okay na yun. Tapos na yun. Last year pa yun. Pass is pass. Pass is pass. Oh, ikaw naman, Fons. Paano nagsimula? You're one of the most relatable content creators out there. So how did that start? Naisip mo, may feeling content ko, about this. Kasi kung familiar po kayo sa content ko, yung mga content ko is something out of the box. Sobrang weird. Parang hindi siya yung tipong something na alam mo na yung ending. Laging may plot twist. So may ginawa akong content before, para siyang polite kidnapper yung title. Which is, yung kidnapper tumatawag dun sa nanay, pero he was very polite. Hello po. Ay, ako nga pala po yung kidnapper. Pwede po ba namin makuha yung ransom before 9 a.m. bukas? Ay, hindi po pwede pag 11. Papatayin ko po yung anak ninyo. Very ganyan siya. Ito yung parang time na, as in parang feeling ko ito na yung unang-unang viral. And even until today, parang dun karamihan doon ako nakikilala. Ang nakakatawa, kunti ko na siyang hindi gawin kasi may version yon polite teleserye. Di ba, bigay mo sa akin ang anak mo. Mga ganyan sa excuse me sis, bigay mo sa akin yung anak mo. Ganon. Tapos nag-flop siya. Pero nag-comment si Pia Wurtzbach. Sabi niya, grabe, tawang-tawa ko dito. Siguro, nag-gets ni Pia Wurtzbach. Ibig sabihin, may audience tong ganitong humor. So, ginawa ko yung polite kidnapper. Nung ginawa ko yung polite kidnapper, yun yung kinagat ng masa. Okay, gusto ng mga tao yung ganito na parang hindi common na parang gano'n. So, gumagawa ko ng mga relatable contents, pero mostly mas gusto ng audience ko yung
hindi nila alam yung magiging ending. Something that only you think about. Oo, mga ganyan. Brainchild mo talaga. Trot. So, ang next kong tanong, bakit lagi mo hawak yung microphone? Ciao ka na. Microphone. Hello. Ano yun nga, kasi nung nag-start ako mag-content, medyo low quality pa yung phone ko. Okay. Nasakta naman ako. Kasi kilala siya sa pagiging low quality ng... CCTV queen. Tapos yung ano, yung, CCTV queen. yung audio nung camera phone ko, pag nagre-record ako, kahit okay yung video, pag mahirap pakinggan, hindi mo panonoorin, di ba? So bumili ako ng cheap na mic. Ito yung unemployed daw, wala talaga akong kapera-pera. So bumili ako ng pinakamurang mic na may wire. Di ba, supposedly ginaganyan. Nung sinabit ko dito, wala pa rin. Ang pangit pa din. So ginanyan ko siya. Kailangan ilapit. Sabi ko, yaman na, parang weird, nakakatawa. Mukha akong tanga nag-acting ng may mic. Pero hindi ko siya sinadya na parang, nakakatawa. Wala talaga akong choice. Kailangan ilapit sa bibig. Tapos yung mga tao na gano'n, ano ba yan? Ba't hawak mo yung mic? Nakakainis, ganyan. So tinuloy-tuloy ko na. Even until now, kahit maganda na yung phone ko, ang pangit pa rin ng rehistro ng boses ko. Kailangan ko talaga ng mic. So, it's become a thing na. It's become a thing na talaga. Kasi nga ako na mismo, hindi ako maka-acting ng maayos. Wala akong mic. So naging parang image niyo na yung gano'n. Parte na siya ng branding mo. Tapos nung nag-start pa lang ako siguro ilang months pa lang akong TikToker, kinuha ako ng TikTok Philippines to host. Ayan, sorry. Sorry. Ano nga tayo ito, kinuha ako ng TikTok Philippines to host the TikTok Awards. Kasi daw, ako yung kilala sa mic. So tingnan mo, kahit di naman ako magaling mag-host. Binigyan ako ng trabaho ng Hindi mo talaga alam kung ano yung pintong magbubukas. Oo, parang swertihan lang talaga sa lahat ng bagay. But look at you guys now, diba? Correct. It all started from a fantasy. Correct. Which sakto kasi ngayon, usong-uso ngayon sa Gen Z yung term na fantasy at pag-uusapan natin yan. At ito ang tanong ko, fantasy. Yo. Ano ba romantic fantasy nyo? Romantic fantasy. Romantic Fantasy. fantasy. Hindi ko alam bakit ako na-excite ba. Ay, tatayo lahat na! Next week on Triggered. Ngayon, na-realize ko na parang mas ma-appreciate ko kung mas simple yung babae. Correct. Ganun. Simple. Simple Mas simple. As in, Ma'am, medyo tanggalin mo yung blush on mo. Gusto niya simple. Ay, sorry, may blush on pa lang ako. Tanggalin yung higaw mo. Simple lang. Hindi ko kayang pigilan kung ano yung nararamdaman mo kay Tony. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, Yung ko. hindi ko rin kayang pigilan yung nararamdaman ko sa'yo. may kilala pa ba akong ganung babae na parang pwede ka magbiro ng ganung klaseng joke? May nabubulong na sa gilid ko. Siya daw. Nagbubulungan na sila. Ang tatanggapin ko yung joke na yan. Ayun na nga.